Hello there everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat po ng sulok ng mundo na naaabot ng broadcast nito. Welcome po muli sa ating live broadcast ng Sharpen Our Memory. Minsan pa po ay mag-i-recite po ako ng mga salita ng Diyos. Sana po ay patuloy po ninyong mapagtiyagaan masubaybayan ang aking pong ginagawang ito. Ito naman po ay sa karangalan po ng Diyos na tumawag sa akin at nagbigay sa akin ng biyaya upang aking magamit at may paglingkod sa akin mga kapwa-tao. Sisimulan ko na po. Unang Timoteo, Kapitulo 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, biyaya, kahabagan at kapayapaan nawang mula sa Diyos na Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung paano ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Epeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral, ni huwag makinig sa mga kata at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw, na pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa mga nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa mga kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng mga tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laman sa mabuting aral, ayon sa ebanghelyo ng kalwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at mga uusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat iyo'y ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng Diyos, at totoong sumagana ang biyaya nating Panginoon, na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan
ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapainuod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan, kailanman siya nawa. Ang biling ito ay ipinagtatagumbilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y takwil ng iba sa kanila ay nakabagbag tungkol sa pananampalataya. Na sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Few minutes break lang po at babalik po kagad ako.